Ang gusto mong gawin sa plano natin na gagawin, sisirain ko yung relasyon, hmm, yung anak niyo si Edward at saka ng Jasmine. Pero tita, after pa pag kinasal sila, oo, kailangan kong masira yung relasyon nila. Kasi hindi ko gusto yung babae na yun sa anak ko. Ikaw ang karapat-dapat para kay Edward. Dapat ipaglaban mo siya, Dahlia. Sa oras na maging kayo, makikilala mo ng lubos ang anak ko. At kailangan mo siya akitin para ma-develop siya sa'yo at mabaliw siya sa'yo. At tuluyan na mahumaling sa iyong ganda. At magpapakasal kayo. Dalawa. At matuluyan ng masisira ang relasyon niya kay Jasmine. Yun, sige po tita. Papayag po ko sa plano ninyo. Pero, hindi ko po kilala yung Jasmine yun eh. Meron po ba kayong picture para makita ko man lang yung babae na yon, yung papakasal ni Edward? Yes. Sabi ng aking investigador, ang pangalan niya is Jasmine Manansala. At eto ang mga picture niya. Wait lang. Parang kilala ko to, tita. Ito yung masayang-masaya ko. Tapos yan yung nakabanga sa akin. Yan ako nag-alis sa babae na yan. Kilala mo na yung babae na to? Oo, naiinis ako sa babae na yun eh. Binangga ako, sinira yung mood ko. Kaya galit na galit ako nun eh. Kaya buong araw ako galit, tita, dahil sa babae na yan. Tama lang pala na ikaw ang pinadala ko dito. Matutulungan mo ko sa plano ko. Ano, pumapayag ka sa plano ko? Sasabihan na lang kita, Dahlia, sa oras nang masimulan mo ang plano natin. Pero hindi ka muna gagalaw, okay? Hintayin mo ang call o tawag ko sa iyo bago mo simulan ang plano. Huwag mo akong pangungunahan, Dahlia, okay? Babayaran kita sa lahat ng ipag-uutos ko sa iyo at nagawa mo ng tama. Babayaran kita ng malaking halaga basta't nagawa mo ang mga plano ko. At yung mga plano natin dyan sa babae na yan at sa anak ko. Okay? Sige po, tita. Oh, Jasmine, parang malungkot ka. Parang dinidibdib mo yung sinabi ng nanay ni Edward. Huwag mo na dibdibin yun, Bes. Akala mo kung sinong matapobre makapagsalita. Akala mo kung sino. Kahit mahirap lang tayo, Bes, alam naman natin lumugar. Pero kung ganun naman makapagsalita tayo, akala mo kung sino, nakakainis. Tama na, friend. May point naman din siya eh. Hindi ako bagay para kay Edward. Pero, Bes, destiny kayong dalawa. Kumunik nga kayo din, diba? Ang destiny na nga ang nagpapalapit sa inyong dalawa. Tapos sabihin nyo hindi kayo compatible para sa isa't isa. Para sa akin, compatible kayo para sa isa't isa dahil nakikita ko kung ano ang nakikita ko. Maraming salamat sa support mo sa relasyon namin ni Edward, ha. Oo naman, syempre, susuportahan kita sa relasyon niyong dalawa. Ikaw pa, magkaibigan tayo eh. Maraming salamat talaga, friend, ha.
Huwag kang magpasalamat, hindi pa nga tapos magpapasalamat ka na agad. Tsaka ka na magpasalamat ng lubos kapag tsaka ka na magpasalamat ng lubos pag maayos na natin itong problema. Kapag maipahayag ni Edward yung mga magulang niya na ligawan ka. Sana nga. Tara na, baka malate na naman tayo sa trabaho natin. Pa? Anak, anong ginagawa mo dito? Kakausapin sana kita kung okay lang. Delina, iwan mo muna kami ng anak ko. Mag-usap lang kami. Sige po, sir. Anong gusto mong pag-usapan, Edward? Teka. Alam ko na yung gusto mong pag-usapan. Yung sa tungkol po sa aming dalawa ni Jasmine. Pamahal ko po si Jasmine. Gusto ko po siyang ligawan. Papanindigin ko po siya. Okay. Edward, patanda ka na, may sarili ka ng desisyon at susuportahan kita doon. Pero ang nanay mo, hindi ko alam kung kaya ko siya mapapayag dyan sa gusto mo. Kasi hanggang ngayon, galit pa rin siya sa'yo. Sa ginawa mo sa kanya. Pero kakausapin ko siya pag uwi ko sa bahay, ha? Maraming salamat pa. Ano ka ba? Nung una, mahirap talaga. Nung una, mahirap paniwalaan na... Nung una, galit ako sa'yo. Pero nung nalaman ko yung side mo, at yung opinion mo, at yung panig mo, mas naintindihan ko, tama ka pala na hindi pakialaman yung buhay mo. Tama ka talaga, anak. Maraming salamat pa. Puti ka pa naiintindihan mo yung nararamdaman ko. Pero si mama, kahit kailan hindi niya naiintindihan ang nararamdaman ko. Anak, ka na mag-alala sa nanay mo. Galing talaga yung nanay mo. Alam mo na ugali ng nanay mo. Ganon talaga ang ugali niya. Hindi na magbabago. Sana maintindihan mo yung ugali ng nanay mo. Kaya ko naman tiisin yung ugali niya eh. Pero hindi ko kayang tiisin, pati ibang tao, binabastos niya. Hayaan mo. Kakausapin ko siya tungkol dito, anak. Hindi, huwag kang mag-alala. Salamat po. Okay. Salamat pa ha. Oh, Dahlia, bakit ka napakita sa akin? Ninya, kinausap ako ni tita at nakipagkita sa akin. Si Tita Wilma? Yung ninang mo, sabi niya, yes. Meron siyang sinabi sa akin. Plano na sirain ang relasyon ng anak niya at sa kanyang future daughter-in-law. Ha? Teka. Pumayag ka na sisirain mo yung relasyon nilang dalawa? Magiging kabig ka first of all? Pero hindi pa naman mangyayari yun. Hintayin ko pa daw yung signal ni tita bago ako kumilos. Pero teka lang, Dahlia ha. Mali naman yung desisyon gagawin mo ha. Sana maisip mo muna yung desisyon na gagawin mo bago mo gawin. Pipigilan mo na naman ba ako para sa desisyon ko? Hindi ko pinipigilan yung desisyon mo. Hindi ko pinipigilan yung desisyon mo. Ang sa akin lang, na bakit ka pumayag? Pumayag ako dahil babayaran ako ni Ninang. Kahit na babayaran ka, isipin mo yung dangal mo. Tigilan mo na nga ako, Ninya. Kala ko ba kakampi mo ko dito? Parang ako pa ang kaaway mo ngayon.
Abangan bukas sa The Four Wipes. Ikaw na naman, babae ka? Nakasalubong na naman kita? Sorry po, hindi ko po sinasadya. Ilang beses na kita. Ilang beses mo na sinisira ang araw ko. Ha? Sumusobro ka na! Aray ko. Ah! Aray! Hi! Ano ginagawa mo kay Jasmine? Yang babae na yan. Binangga na naman ako. Ha? Yang babae na yan ang dahilan lagi nasisira ang araw ko kapag minabangga niya ako. Hindi ko naman sinasadya, mami. Pasensya na po, hindi mo sinasadya. Pagod na ako sa ganyan linyahan. Pagod na ako. Pero teka, ma'am. Mag-honestly po kayo. The phone.